Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Payo kaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Huwebes, Oktubre 16, tuig 2025. Basa na ang aton kalangitan sa syudad sang Iloilo. After sang mga pagtayog naton nga nabatsyagan, back to normal kita. Sa bahin sang City Hall kag sang Provincial Capital, back to normal na ang mga transaksyon. Kasunod sa pagtayog nga nabatsyagan kahapon, pero kagabi may mga nabatsyagan pa nga mga paglinog. Sadya gapon sa Capitol kay bisan nga ginanunsyo ang work suspension. Ang ginhimo sang Iloilo Provincial Government naga-opisina sa gwa sang Kapitolyo para nga ma-akomodar ang mga kauturan naton nga mayara sing transaction, especially ang mga essentials, mga emerhensya balaga pangayo AX ga pangayo burial assistance. Pati si Iloilo Governor Defensor sa entrance na sa Kapitolyo na may mas ang iya sini nga mga papeles. Agutan ng kami malipay. Kasunod sang pag-evacuate sang aton sini nga mga empleyado kahapon sang aga. Sa imo pang Medyo may mga adjustment subong ang approach sa aton sini nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, particular sa occupancy sa Kapitolyo. Sa interview naton kay Governor Defensor, ipalayag naton karon kay kung sa una, kung may halimbawa may linog na nagluntad sa isa ka building, sa isa ka government office, for example ang Kapitolyo, kundi magwa na, mapila, madrill, ma-drop cover and hold, chikon ang mga edipisyo, ang mga hulot sa sulod sa Kapitolyo, isikyaron ina sang inspection team. Building official abi. Tapos kung wala mo lang litik, pabalikon ang mga empleyado. Tisubong na medyo lain ang approach kaga ginatunan ini, kaga ginimplement na gani sang Iloilo Provincial Government kahapon na matapos ang paglinog, wala na yung ginapabalik ang mga empleyado. Ito nga kasenaryo, posible nga isuspended ang work, paligaro na ang 24 hours bago ibalik ang mga magsaka pa sa kaon ng mga empleyado kaya hindi mamupaktan ang mga aftershocks. Na tama, gidya ka ma-observe naton
ang ini nga mga aftershock, sige, mabatyagan naton. Bisan pa nga lain-lain nga mga lugar, naga-experience sa pagtayo. O may mga amo na nga adjustments na ginahimo provincial government, amo na kagapon nga bisan structurally safe. Silo sa aton, siniya nga engineer sa Kapitolyo nga nag-inspection, wala gin pabalik ang mga empleyado. Hindi makatulog ang Ipalayag na ito na karon sa statement ni Governor Defensor. Sa pihak nga bahin ng aton sini nga Iloilo City Government, nagpatigayon man sa pinakauna nga scheduled earthquake drill. Alas 11:30 kahapon, may drill nga ginpatigayon ang Iloilo City Government kabahin ini sa city disaster preparedness efforts. kahagayon matatulog. Nga direktiba ni Mayor Raisa Treñas o galing kay amo na masiling naton nga may scheduled drill kita. Ang UI kahapon may scheduled drill man. Alas 9 ang iya sa City Hall tani alas 9 man. O galing kay aga pa ya tutuod galinog kag pagtayog ang nabatyakan. Kay galina. Ang waya real scenario ang natabo na pag-evacuate sang pila sa aton sini nga mga kauturan. Amo man sa Legislative Building kahapon gindeklara ni Vice Mayor Lablab Baronda ang suspensyon sang trabaho sa Legislative Building. Sa tabok lang isang City Hall, adjacent ni ang Legislative Building nga nagasurvey opisina sa aton nga mga konsihal, City Agriculture's Office, pila ka mga executive assistant, ara dira. Hindi Agod inspeksyonon kung may mga litik. Speaking of litik, Inday. ang Kapitolyo wala gid makaluwas. May ara sing nadiskubrihan na litik da kag once nga may ara sing pagtayo og nabatyagan daw na notice suno kay Iloilo Governor Defensor na daw nagalaba ang litik ni no to make sure nga mahibaluan ang status ni ang structural integrity sang sini nga portion. Gin-invite sa Iloilo Provincial Government ang taga-DPWS nga usisaon giniliti kahapon may mga photos kita dira. May kaangtanan sa sini nga mga litik na aton siniya nakitaan o kung nakitaan sa mga inspection team sa sulod sang Kapitolyo. Atay. Hindi ka matingala sa aton sini nga mga kauturan kung may mga pila ka mga transactions nga daw masiling aton, especially ang mga nagakadto sa may Hall of Justice kay ginpalawig na daya ang suspension sang trabaho pagbaylo sang mga venue sa Iloilo Hall of Justice kay ginapatigayon sa inspeksyon ang building. Ugang mudlak sa imo ka. Dawasta pa na yan sa October 17, bilog na simana subong ang inspeksyon nila kay balaan mo naton nga medyo daan-daan naman ang mga building kag nakitaan man ina sang madamo nga mga litik dira sa sunod. Kasunod sang mga linog nga aton siniya nga nabatyagan. Yeah. Inday. Bisan luspot lang ang balay. So bantayan naton ang pag sunod sang sining mga aftershocks nga aton nga nabatyagan, ang aton sining mga eskwelahan, mga manunudlo, mga estudyante, ang aton publiko ginapa-make aware sang ila paghimuon sa tion nga may linog. Ti diri na conceptualize so ang pagduso na kada isa dapat ma-provide sang go bags. Imo kagay. Ano ba ining go bags nga ni? Ini ang unod sini, tiyan mo ning mga emergency nga mga pang-emerhensya nga mga bagay, pananglit nga mayara sing linog, Kay galina gumpa. bagyo, pwede man ni madala nimo da, no? Nga may mga, may magamit ka temporaryo. Pang-emerhensya mo ning ginaduso sa aton siniya nga gobyerno, sa aton lokal nga panguluhan, nga mapunduhan ini nga kada isa mayara sing emergency go bags. Alam mo na sila nila nga daw sige-sige na gini, daw sige-sige na ni mga pagtayo nga nabatyagan ta nagalain-lain lang ang lokasyon. Imo pag-i-ay. Si tutok gatulog ang laway. Muna nga hindi gidaton mapaktan, hindi tagid ma-predict kung ano nga mga lugar, anong next diin mapabatsyag ang mga pagtayo gani. Ang mga trench na to naga-move ang mga plates. Hindi mapunggan. Hay. So for now, hindi gid naton mahangpan, hindi gid naton ma-explain gid ya kung paano kag ma-project naton, ma-predict naton ang linog. Ang aton lang yan nga ginahimo kag ang effort sa aton siniya nga gobyerno is to teach
to inform, educate sa aton sa mga pumuluyo Yes. sang importansya sang pag-protect sa aton kaugalingon, gusto nga evacuation Gali na bomba. para nga mabutang naton sa safety, no, ang aton siniyang nga kabuhi kung paano kita maggwa sa mga buildings, diin kita makadto kung may mga mataas nga buildings. Gina-remind gid kita sa aton siniya nga emergency preparedness, speaking sa aton siniya nga linog nga nabatyagan. Inday, sa imong pag-iay, si Tuto katulo ang laway, hindi makatulog sang dugay. Hay, Inday, So bago nato ni palayag ang interview ta kay Governor Defensor Paunta na yung report ni Marian Grace Iranieta, distribution social pension sa aton nga mga lolo kag lola sa may banwa sang Oton. Ang iba naton nga pamangkot ginamo lisan uno maabot ang amon social pension tiyang sa Oton yan na distribute na kamo na nasunod. Waon ta sa detalye sang balita ni Marian Grace Iranieta. Yan, good morning. John, good morning. Nag-release ang atong Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sang stipend sang aton nga mga lolo kag lola nga mga social pensioner sa munisipalidad ini sang Oton. Kabugusan dyan no nga 13.6 million pesos ang ginrelease nga social pension para sa 4,540 naton ka mga indigent senior citizen dira no sa Banwa sang Oton ang ginrelease sang DSWD. Ang aton dyan nga mga benepisyaryo gikan ini sila sa 37 ka barangay sa Oton kag for the information no sang aton nga mga tagpalamati ang aton nga mga social pensioner nagabaton ini sila sang tig 1,000 pesos kada bulan. So ini dyan no ang pag-release ng DSWD naton sa Banwa sang Oton covered ini sa fourth quarter na sang 2025. So tatlo ka bulan, so kada isa sa ila ang nagbaton sa tig 3,000 pesos nga cash assistance para sa fourth quarter sang 2025. Isa dyan sa mga benepisyaryo dyan no, nga nakabaton sang iyaman nga pension si Tatay Rogelio Endencio nga edad 80 anyos gikan sa barangay Kalamisan Oton. According sa iya dyan no, dako gid ang iyang pagpasalamat kay ti pinaagi sa sini nga stipend nga ginahatag sang DSWD makabakal siya sang maintenance niya nga mga bulong kag gamiton niya man ini dyan sa adlaw-adlaw niya nga panggasto kag pagkaon sa sulod sang ila panimalay dyan. So hopefully, ang iba ng mga banwa naman, no? Daw pasunod naman no? Yes. Hindi lang sila sako. Dahil yung iban daw excited. So at least banwa sa Oton, nakapanagtag na. Yes, correct. Ina dyan, no, kinaschedule ini no sang aton nga DSWD. So sa mga kauturan nato hindi sila magkabalaka kay antes magtakop no ang tuig 2025 sa fourth quarter dapat tanan nga more than 300,000 naton nga mga social pensioners sa Western Visayas makabaton kid ini sila dyan sang ilang nga stipend nga 3,000 pesos sa fourth quarter. Madamo salamat sa inyo balita. Yan. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Marian Grace Iranieta sa mga luno kag lola naton. Tulat-tulat lang kamo sa iban nga mga banwa kay once nga maumpisa na, sige-sige na. Wala man na buhin Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:47 sa aga ipalayag naton lang aton sini-interview Tulo ang laway. kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bisan nga normal na subong ang operasyon sa aton Kapitolyo. Nay, May pila ka mga protocols nga gina-update ang aton sini nga PDRRMO hindi mapunggan. sa kung ano ang himuon pananglit nga mayara si mga pagtayog kita nga mabatyagan. Kag ining isa sa mga rekomendasyon bala nga once nga mayara sing pagtayog hindi dali sige da nga silingot why na linog why na sang litik sulod ka mo to dayon balik mo sa inyo nga opisina. Ina nga mga considerations ina nga mga recommendations subong gina-review na sa aton sini nga PDRRM mo kung ano gid man ang dapat himuon ti kahapon sa Kapitolyo gin-implement ini nga bisan nga structurally safe ang edipisyo diri lang tanay bisag wa siling ni Governor Defensor di tanay magsunod kay ang aftershocks posible nga mabatyagan naton. Tanan kami mali.
Di okay lang na kahit yung kung wala gaulan, okay lang man na. Kung gaulan, di dubudlay gini. Ay, Pamatian ta ang aton sininga interview kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ba basta ano basang aton nga pagkita. This is what we did. Di nag-execute kita sa protocols nato. Ginlinig kita. Dito sa aton, it was at intensity 3 at 6:46 in the morning. The epicenter is in Gimbal, 4.2. May pila kita ka banwangan na nakabagsag, nag-execute na kita direct. Naka-inspection ng aton engineering. Ordinarily, after 1 hour, ng 5 days ng engineering natin we can rely on the structural integrity of the building, we go back. Lain sa bungi. We convened the provincial, this is the first meeting of the provincial community defense cluster. We decided na lain ang atong reaction. Ang mga atong nga mga linog, recurring, nagabalik-balik sa Mindanao para magyakon sa saan kita sa Biyernes kita linog para na naman iwan. Subong ang epicenter nasa Gimbal. So lain kita. So ang 24 hours na critical period yung hinahatag natin sa dingrabantayan natin ang atong aresto sa aftershock. Nasuspend na kita sa opisina. Atong yung mga sino mabalik kita puwas. Lain at we adjusted our protocol. And in the meantime, we will further check. We are working with the Department of Public Works and Highways. Ito may isa kita ka-crack na ginabantayan din namin. Although initial findings, pwede siya, but the DPWH will send a team here with equipment so that we can check, thorough checks ang mga ginabantayan natin. Kaya nga itong mga crack, malitada lang, artificial sa dingdi, sa surface ng dingdi. So, ako nang matapos, subong, but ang mga opisina natin na may critical function na kinanlan, hindi natin makaumot, ipadayo nanay natin. Assistance, pero risk reduction kami kita, risk management. Jadi kita, kung sa din, mas mako sa pumalagyo. Hindi na kita magsapa. Atong PDR RMO, we are operating, Senator on standby, we are monitoring Gimbal and our municipalities. And standby natin nga equipment as we monitor the landslide prone areas. So that's where we are right now. Thank you, Gidlo. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. May mga adjustment, may mga updating sang protocol nga gina-recommend, no? Nga ginasunod ang aton siniya nga provincial government. Sadyagit saka panaog. siling sang imo tatay. Muna ang kuno nga mataas mga buildings naton na hindi mo gina malikawan kiti kon sa babaw ka. Ay, Puso gid ang mga pagtayog, no? Kagapon rin sa may City Hall. Pala naog man ang mga empleyado sa aga pa lang manaog na mga empleyado. 11:30 may ara sing earthquake drill. Pagkahapon mga pasado alas 12. sa imo pa Tayog liwat panaog naman ti saka panaog lang gid. imo kagayon. Iniya ang kakatabo subong sobra pa ni sa drill kay realidad ning kakatabo. Oh, inday. Kaya dugay-dugay kabisado na sa aton sini nga mga kauturan ang husto, proper nga mga protocol nga gina-observe sa tion nga mayara sing earthquake. Bisan los pot lang. Importante ka panginlaman kita. Amo nang importante gid nga ma-instill sa aton sini nga mind, mapalis ang aton sini nga mga ginahimo para sa aton sini nga seguridad. Kung amo sa akon nga tunay, ako sa imo nalipay. Amo ginisubong ang ginapreparahan ta, no? Ang aton nga emergency awareness, ang emergency preparedness, ang pag-push ang LGU, Malapor si bisan pa sang National Resilience Council naton nga gina-encourage gid ang mga LGU nga ang aton nga mga pumuluyo ipapreparar gid sa ginatawag nga go back. Para nga ready na kung in kaso nga may mga evacuation, may mga kalabidad. May unod ini, may first aid kit,
mayara sing mga emergency kit sa sulod ng sininga go bag na pwede ginaton nga magamit. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:54 sa aga. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga programa sa Iloilo Morning. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod sa aton programa, especially sa mga naga-join sa aton siniya Facebook Live. Subong aga, good morning sa inyo tanan. Inday sa Keep safe always monitor sang mga balita, mga announcements. hindi mapunggan. Parang kabalo kita sa aton sini nga mga next move every time nga mayara kita sa mga emerhensya. Of course, hindi ta malipat sa pagpangamuyo. Sa imo ka gayong matakugali. Pangamuyo gigita ya sa aton sini mahal nga makaako. Wala ko sila na ang dugan ko inda. Kung naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.